Nagtulong-tulong sa pag-igib ang mga residente sa Hinigaran, Negros Occidental para apulahin ang sunog sa isang bahay. Ayon sa BFP, sugatan ang 17 anyos sa anak ng nangungupahan sa bahay na natutulog na mangyari ang sunog. Nagtamo rin ang paso sa katawan ng isang residenteng nakahawak ng live wire. Nasa mabuti na silang kalagayan. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Hindi lang isa kundi 2 beses na disgrasya ang isang rider na motorsiklo kasamang angkas nito sa isang flyover sa Pasig. Tumilapon muna ang dalawa bago nabangga ng paparating na van at nakatutok si Nico Wahe. Nakaipit ang paa ng rider na yan sa kanyang motorsiklo habang nasa ilalim ng van. Ayon sa Pasig Police Traffic Section, 2 beses na disgrasya ang rider at kanyang angkas sa Meralco Avenue flyover sa Barangay Ugong, Pasig City kaninang hating gabi. Allegedly, sir, self-accident yung nangyari dun sa motor. Tumemplang muna sila, tumilapon yung driver, tsaka yung angkas nito. Tapos, dun sa bahaging pataas nung Meralco flyover natin, parating naman yung high ace van. Medyo nabigla siya kasi nasa gitna yung motor tsaka yung 2 biktima. Nag-move forward, tinamaan naman yung driver na sa kalsada. Ayon sa mga rumispondeng rescuer, tila nakainom ang parehong sakay ng motorsiklo at pareho silang sugatan. Naipit po siya dun sa telescopic fender, front fender po ng motor po nila. Tapos po, nadaganan po sila ng fender po ng front ng high ace. Bali po multiple abrasion upper and lower extremities. Nagkaareglo raw ang 2 panig matapos sagutin ng driver ng van ang pagpapahospital ng sakay ng motorsiklo. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Matapos ang pag-atake ng Israel, Iran naman ang gumanti ng missile strikes. Sa gitna ng pagsiklab ng bagong hidwaan sa gitnang silangan, ang ilang Pinoy sa Israel nangangamba sa kanilang kaligtasan. Ang kanilang kwento tinutukan ni JP Soriano. Sunod-sunod na dagundong at sirena ang narinig sa Tel Aviv, Israel. Daan-daang ballistic missile ang pinakawalan ng Iran bilang ganti sa mga missile strikes sa kanila ng Israel. Sinala ng Iron Dome defense system ng Israeli Defense Force ang ilang Iranian missile. Bagamat may mga nakalusot at bumagsak sa iba pang bahagi ng Israel, kung saan 2 ang naiulat na namatay. Ayon kay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, ganti nila ito sa naunang airstrikes ng Israel sa kanilang nuclear facilities. Ayon sa ilang source, hindi bababa sa 20 senior commander ng Iran ang nasawi sa naturang pag-atake. Giit ng Iran, Israel ang nagsimula ng gyera, kaya tatapatan daw nila ito at pananagutin ang Israel. Nauna nang sinabi ng Israel na ang kanilang pag-atake ay para pigilang gumawa ng nuclear weapons ang Iran sa Israel. May phone up ang mga residente para makita ang bilang ng airstrikes na tumama sa kanila. Nasa 50,000 Pilipino ang nasa Israel ngayon. Karamihan sanay na raw sa mga airstrike. Pero ayon sa caregiver na si Ana, pinakamatindi raw ito sa loob ng 7 taon na nagtatrabaho siya rito. Sobrang lakas po ngayon. Iba yung ngayon, parang iba talaga. Si Shai, na matagal na rin nasa Israel at sanay nang magtago sa bomb shelter, mas kabado raw ngayon. Ngayon, mas delikado po ngayon. Kasi pinagsasabay po nila ang mahigit 100 na mga drones at saka ballistic missile at hindi 100% na makayanan ng mga ng Iron Dome yung nangyayari ngayon, kaya maraming lumulusot. Nag-convene na ang crisis management team ng Embahada ng Pilipinas sa Israel. To review the contingency plan, tapos tignan yung current situation, kung anong nangyayari. Chinek din natin status ng mga shelters, yung mga ginamit din natin the last time, no? Walang naiulat na Pilipinong nadamay sa mga pag-atake sa Israel. Wala pa ring mandatory evacuation pero may siyam ng OFW ang humiling na maparepatriate. We're coming up with plans to bring our people out, no, not by air but probably by land, towards Jordan or towards Egypt,
Tapos syempre, i-consider natin din yung repatriation by sea. Sa ngayon, umiiral pa rin ang Alert Level 2 sa Israel. Ibig sabihin, bawal ang deployment ng new hires at bawal ang non-essential travels. Hinihikayat ng DFA ang mga sangkot na bansa na huminahon at sumunod sa landas ng kapayapaan. Ang DMW at OWA naka-heightened alert na rin at binabantayan ang sitwasyon ng mga OFW sa Israel, maging sa kalapit na Lebanon at Jordan. MWO ay nakahanda na sa lahat ng eventualities. Pwede silang mag-rescue 24/7. Naglabas sila ng public advisory para sa mga OFWs kung saan pwedeng tumawag sa oras ng isang emergency. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, huwag ismulin ang ulat na ito. May natuklasan ang mga eksperto sa dulo ng ating solar system na posible raw isang bagong dwarf planet. Kuya Kim, ano na? Makikita sa mga imaheng ito nakuha ng mga telescope mula Hawaii at Chile. Ang isa raw sa pinakamalayong visible object sa ating solar system. Mas malayo pa raw ito kaysa Neptune. Pinangalanan tong 2017 OF201. Sa lapad daw nitong 700 kilometers ang 2017 OF201. Posible daw na isang dwarf planet. Ang mga dwarf planet, mga celestial bodies na natutugunan lamang ang 2 sa 3 formal na pamantayan upang may turing na isang ganap na planeta. Nag-orbit sila sa araw at may sapat silang mass upang magkaroon ng halos bilugan o spherical na hugis. Sa ngayon, meron lamang 5 officially recognized dwarf planets. Ang pinakamalaki sa mga ito ay ang Pluto, na may diameter na 2,377 kilometers. Ang pinakamaliit naman sa mga ito, ang Ceres na 950 kilometers lang ang lapad. Ang 2017 OF201, tinatayang mas maliit lang daw ng bahagya kaysa sa Ceres. Patuloy ngayon itong pinag-aaralan ng mga eksperto para makumpirma kung ano ang hugis at komposisyon nito. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.